i-playback na muna natin yung ilan sa mga naging pahayag po. Maikli lang daw eh. Oo nga. Yung mga naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Tingin. Sana? VP Sara. Na supposedly press con. Oo, kala ko kasi tumuntong dun sa press con area eh. Oo, so kaso walang kung ako rin yung, taga-media, parang, ay, may press con! Diba? May-excite ka. Uy, ang dami kong naiisip na issues. Kailangan linawin natin. Yes. Tapos wala palang tanong. So, Hindi ito. na natin naririnig yung ano niya, yung speaker niya. Ay, yung ano niya, yung spokesperson niya. Oo. Si dating Wala DepEd, na. Baka kasi recently, madalas naman siyang magsalita. Oo, siya na mismo siguro nagsasalita. hindi Mas okay yun actually. Straight from the horse's Okay, mouth. so, bago natin talakayin yung naging interaction po nitong si Vice President Sara sa mga senador kanina doon sa upper chamber, pakinggan na po natin yung kanyang pag-iwas sa mga tanong ng media. Zaldico statements making the president. Wala na akong ma'am, questions. Next year na. Thank you. Po yung sasabihin ko sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and a Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan lang. Thank you. Shukran. Pag nagsukran na alam Shukran. na natin Oo. Parang babay. Parang Thank you na eh. Okay, Pero thanks, bye. Parang babay na yun eh. So yun dyan, akala rin nila Merrimon magpapa-interview ng matagal. Pero hindi nga po nagpa-interview ng matagal. So ipasok na natin si Merrimon Reyes na mag-uulat ng iba namang kaganapan sa Senado. Kasi alam natin na nagpunta sa doon at may mga video na pinakita si Merrimon na meron siyang interaction with the senators. Na sabi nga nila, hindi lang yung mga pro-Duterte senators. Yes. Pati sa ibang mga senador. So, let's welcome in Merrimon Reyes. Merrimon, ano mga ganap ni VP Sara dyan kanina? Jovi, Chiki, magandang gabi sa inyo. So far, kanina naging mabilis yung pagsalang and yung pag-aproba sa Senado ng proposed 2026 budget ng OVP amounting to 889.2 million pesos. And ang nangyari dito, though nasabi kasi sa manifestation of support ni Senator Robin Padilla na sa dalawang chamber daw sa Kongreso na dinagdagan daw at hindi kinonstrict ng Senado itong budget ng OVP. Pero kasi ang ginawa ng Senado is ibinalik sa 889.2 million pesos yung budget ng Senate version dito sa OVP na kung ikukumpara doon sa House, bumaba ng around 790 million pesos. So yun ang nasabi ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian. Binalik lang nila at net level itong budget ng OVP sa Senate budget version. 1:05 p.m. Isinalang na itong budget ng OVP. 1:08 p.m. natapos agad at dahil nga wala ng ibang mga senador pa ang nais na nag-interpellate o nagtanong doon sa panukalang pondo ni VP Sara. And yun nga, doon sa press ko na akala natin meron pang iba pang sasabihin si VP Sara Duterte pero sabi niya doon sa ibang questions, next year na lang daw. Bakit apakabilis? Parang 1:05 tapos agad ng 1:08. Wala silang naisip na itanong sa VP? Dadagdagan ko lang yan before mag-react si Merrimon. Naglaan nga kami ng oras kayo na for live streaming dyan Kita mo yan. Bilis-bilis naman nang natapos. 3 minuto lang. Compared kahapon sa Office of the President nung sinala, nung tinansya natin oras, 4 minutes or nearly 5 minutes. Ang nasabi kahapon sa manifestation of support naman ni Senator Jinggoy Estrada, institutional courtesy. Though hindi ito nabanggit, to be specific, ni Senator Robin Padilla, pero kanina kasi, even nung tinanong ni Senator J.V. Ejercito sa floor, wala rin ng ibang mga senador kasi magtatanong wala rin tayong nakitang naka-line up na mag-i-interpellate, kaya naging mabilis yung pinaka-pagsasapasa sa plenaryo ng OVP budget. So, pakinggan natin yung manifestation ni Senator Robin Hood Padilla before tayo mag-move on kay Senator Bato. Let's hear his manifestation. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan
ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Parang may hugot yun ah. Pero teka muna, parang ganun ba? Parang kung tutuusin, ganun, parang naliliitan nga ako doon sa budget eh. Oo. Kaya ko question Yes, pa ba? yes. Questionin pa ba naman yun? Oo. Anyway, meron pa ba ibang detalye tungkol sa budget ng OVP na pwede mo idagdag, Marymon? So far, ito kasi kung i-compare, yung unang nasalang talaga sa Finance Committee levels around 902 million pesos. Pero last time pa ang nasabi ni VP Sara, hindi na nga raw siya manghihingi pa. Wala na rin daw siyang plano mag-request pa ng additional funding kasi alam niya hindi raw siya papayagan dito. Pero nung nasalang ulit ngayon sa plenaryo, nung pinresenta na ni Senator Sherwin Gatchalian, sponsor ng OVP Budget Senate version, now ito na nga, almost 900 million pesos itong kanyang OVP budget. And hindi naman na siya in-itemize, pero last time, ang nabanggit dito is yung malaking factor dito, yung sa kanila personal services, yung mga programa ng OVP, and even yung pag-establish ng 10 satellite offices, pati ng extension office din sa Tondo. So far, yun yung nananatiling nilalaman ng OVP budget for 2026. Whereas compared last year, mahaba-haba yung naging session both sa House at sa Senado dahil kini-question ng mga kongresista yung confidential funds na ngayon tanggal naman na sa OVP. Napaisip ako, ano yung office sa Tondo? Ano kayang logic no? Bakit sa Tondo ilalagay yung OVP? Pero kanina, Marymon, sino-sino yung mga senador na sumalubong at nakipag-usap kay VP Sara? Baka meron ka lang na eavesdrop na napag-usapan. Yung doon sa mga extension at satellite offices, ang nasabi dyan ng panig ni na VP Sara para raw mas mapalapit pa sa tao o sa masa yung access daw sa OVP. Kanina, ang nakita natin sa plenaryo mismo na sumalubong, siyempre magkasamang pumasok si Senator Sherwin, pati itong si VP Sara, binati siya ni na Senator Robin Padilla, Senator Loren Legarda, Senator JB Ejercito, and then nung paglabas after nung pag-approve ng OVP budget, nagkaroon sila ng pag-uusap naman ni na Senator Bongo, Senator Amy Marcos, at nagpicture pa sila, ginawa nila yung Duterte na fist pose. And yung ilan sa mga narinig lang natin, parang nagkumustahan sila. May natanong pa nga na parang museum, itong si VP Sara, na hindi nga lang natin narinig kung museum ba sa Senado, sa GSIS, o ibang museum yung kinumusta ni VP Sara. Pero so far, yun lang yung narinig natin kasi agaran ding umalis si VP Sara Duterte pagkatapos ng kanyang quick statement. Hindi ba lang napag-usapan madali. si Senator Bato de la Rosa? Kasi kulang sila eh. Sinubukan natin nung papasok pa lang din ng plenary hall itong si VP Sara. Actually, ang usapan din dyan, magkakaroon daw talaga ng statement si VP Sara after ng plenary session doon sa OVP budget. Pero nung kanina, nung sinusubukang magtanong talaga ng media, hindi talaga nagpapaunlak ng sagot si VP Sara tungkol doon. Okay, alam ko na meron kayong nakuwang soundbite tungkol kay Senator Bato, no? Pero isasara ko lang yung usapin tungkol doon sa pondo ng OVP. Buti pinaalala ni Marymon na last year talaga ibang klase yung deliberasyon pagdating sa OVP budget. Yeah. Kasi doon nga natin discover kung hanggang ngayon hindi pa natin alam kung sino siya. Si Mary Grace Si Mary Grace Piatos. Hindi ko alam kung sino Yung pa iba't rin ibang siya. mga chicherya, di pa natin alam kung sino. A year after, hindi ko pa rin sila kilala. Basta alam lang natin, nakuha nila yung funds. Kaya nga, di ba, dun sa mga deliberations na yun, kaya si VP Sara talagang hindi na nagpapakita, pati yung mga personnel ng OVP. Kasi ayaw nga niya daw na maiinsulto yung OVP at mga tauhan ng OVP. Piatos. Hindi. Hindi, kasi kaya ko po naalala yon may bridge naman tayo, no? Ay, sabihin, may segue tayo rito, no? Dito mismo sa programa natin, sinabi ni Senator Bato na hindi natin na ngayon nakikita lately, na kilala niya ang mga Meron daw. piatos at mga Davao. ma-influensya daw mga Yamanin daw. sa Davao. Sinabi niya dito sa ating Mayaman programa. daw yun, sa Davao. So anyway, basta hanggang ngayon hindi natin sila kilala. Hindi. Pero alam natin na namimiss ng programa si Senator Bato. Yun na nga. Suki natin yan eh. At balita namin, namimiss na rin siya ni Senator Soto or ni Senate President Soto. No? Pakinggan muna natin yung sinabi ni Senator Soto, ni SP Soto, before natin tanungin si Marymon. Gotten in touch with me since
since the break. Hindi siya nagpaalam. Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Yeah, absent yun. From November 10, November 11. Hindi okay yun. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat kay hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. You know, I leave it to Senator Gatchalian. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Okay. So meron ka bang karagdagan pa doon, Mary Mon, sa ang paghahanap sa nawawalang Senator Bato? Nako, Jovi, ang nasabi kahapon ni Senator Sherwin Gatchalian, nagbigay naman daw ng abiso itong si Senator Bato, pero through his staff na hindi siya makakapunta ngayong araw to defend yung budget ng Department of National Defense. Yun nga lang, wala raw talagang info on his whereabouts kung ano nga ba yung reason ng absence. And ang common question dito na natanong ng media kay Senator Sherwin tsaka kay SP Soto, kung meron bang penalties, may consequences ba or may sanctions yung ganitong katagal na absences. Ang nasabi pareho nila, parang so far wala raw in effect na gano'n na sanction or penalties. Pero sabi ni SP Soto, aralin niya raw, babalikan niya raw dahil baka magkaroon ng something applicable sa sitwasyon na to. Pero pagdating naman doon sa budget, pinaka-responsable daw kasi talaga dito ay ang Finance Committee Chair, which is si Senator Sherwin. So, on the side of Senator Win, kumpiyansa naman siya kasi inupuan niya lahat naman ng committee level na budget hearings. Kaya so far, okay naman yung naging daloy ng mga budget na isinalang sa plenary ngayong huling araw ng interpellations. Tama yung sinabi ni SP Soto na parang na malalaki na sila. Tama yun kasi pag-cover ka ng Senate sa House, Chiki and Maricel. Taon-taon meron kaming ganyan, Mary Mon, yung mga pinakamaraming absent. Oh, yeah. Attendance sheet. At meron may ganun ginagawang VO yan lagi. Yeah. So ginagawa namin yon. Wala namang consequence yun, unless meron magreklamo sa ethics committee nila. Pero walang consequence. Pero kasi, importante pa rin sinasabi yon para alam ng taong bayan na yung representante ko, hindi pala pumapasok para i-represent ako. Alam natin sino Binoto-boto. nagtatrabaho. Oo. Hindi And nagtatrabaho. Which brings me to the point of SP Soto kanina na wala na siyang magagawa kung nag-absent, malalaki na sila. Pero the thing is, kumuha ka ng isang komite na importante, parang dapat pangatawanan mo yun. Defense. May National point, Defense, may yung komite. point. Oo. Nako. Okay, yun na muna. Anyway, so Mary Mon, thank you for the updates mula sa Senate. Salamat, Mary Mon. Thank you, Mary Mon. Na favorite ni Ralph Domingo. Oo, Oo intellectual daw. Oo, intellectual daw, sabi ni Ralph Domingo. Okay, thank you, Mary Mon. So, yun lang. Although, naiintindihan naman natin ba't di siya pumapasok, di ba? May rason naman May rason at naman. obvious naman ang reason kung bakit hindi natin siya nakikita. Correct. Pero, yun na nga. Pero, syempre, maiintindihan natin kung hinahanap din siya ng marami. Oo naman, syempre. Kasi one of the highest officials of the land. Although, sabi nga natin, naiintindihan natin, especially tomorrow, lalagay na yung desisyon ng International Criminal Court doon sa petisyon ni former President Duterte para sa interim release. Tsaka expected sana na nandun si Senator Bato de Rosa kanina. Pumunta dun si VP Sara. Oo Nandun lahat ng nga, mga hindi kaalyado. siya kasama dun sa nag-fist Parang bump. kulang Oo. tuloy no? Oo. Kung tutusin, siya ang pinakamalapit. Kay Siya. VP Sara. Actually. Oo. Sa talaga. Among the Among allies. yung mga naka-face bump kanina. Oo. Mas Totoo, bato totoo. than any Pero malay other natin sila ang nag-uusap. ally. Correct. Diba? Hindi naman tayo magugulat kung sila ay nag-uusap. Kung alam nila ang whereabouts. Oo, kung alam ang Dapat pala, whereabouts, hindi naman din Si nakakagulat. VP Sara pala dapat ang inambush interview kung nasaan si Senator Bato. Ayaw daw Kaso, magsalita. sabi ni VP Sara next year na daw Nisip ko nga ba medyo matagal yun ha? Ibig sabihin more than a month hindi magsasalita si VP Sara. Oo, kasi next year na daw more than siya a month na lang magsasalita. Eto na, baka makita na natin yung spokes. Naka-season break ba sila? Hindi siya muna magsasalita. Ano ba? Sabi tuloy ni Barbie Leyba, dapat daw bawasan ng sweldo pag nag-absent. Asa pa tayo, Barbie? Naku, hindi kasi yata sila katulad ng mga ordinaryong talent na no work, no pay. No work, no pay, masakit. Oo, di ba? Pero parang sa kanila kasi kahit na no work,
underpaid pa rin. May Minsan ano nga, ba sila? overpaid. Monthly sila no? Oo. Tas ewan ko lang kung may leaves and absences sila. Kasi kung, leaves and absences, sick leave and vacation leave kasi bayad din yung mga yun. Ayun na nga. Malamang meron. Government Meron kasi employee, pagka humihingi sila ng travel permit o na Hindi bakasyon. natin natanong kay Mary Mon, Alin? merong binigyan ng order kanina. Na ano yun? Na si Senator Jinggoy ay dapat ipaliwanag kasi gusto niya umalis ng bansa eh. Oy! Hindi natin natanong. Nakalimutan natin. Oo, pero mamaya i-update namin sa inyo kung ano ba tong iniutos kay Senator Jinggoy na naging dahilan po ng pagpalakpak ni Ronald Llamas. Ay, pumalakpak. Oo, tuwang-tuwa siya. Talagang si Tito Ronald,